Madali lang naman magpalit ng gear case, no? Nagkakaroon lang ng problema at nagkakanda hirap-hirap lang ang gumagawa kapag ganito yung nangyayari. Ito, papakita ko sa inyo, no? Okay guys, magandang araw sa lahat ng nanonood ng video na to, no? May re-repair tayo ngayon na isang Durawash Cleanmatic washing machine, ayun, no? Malaki siya, para siyang sharp na yung bilog ang kaha, ayan, oh, bilog. So ang problema nito, sabi nung may-ari, ito daw, oh. Yan, oh, matanggal. So pagka ganyan, pinasok na ng tubig ang gearbox niyan, papal tayo ng gearbox. Nag-usap na kami ng may-ari dito. Yan, pero bago natin siya buksan at i-repair, kung bago ka pa lang sa channel ko at napadaan ka lang, wag kalimutang mag-subscribe, like and share, at pag-hit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga gagawin kong mga video o i-upload ng mga video. Ayan, shoutout na rin tayo sa mga kapwa natin technician at mga bagong subscriber at viewers, no? Itong problema nito ay gearbox, no? So, ayan. O, gear case, sabi ng iba. Pagka ganito kasi, madali lang naman magpalit ng gear case, no? Pero, nagkakaroon lang ng problema at nagkakanda hirap-hirap lang ang gumagawa kapag ganito yung nangyayari. Ito, papakita ko sa inyo, no? O, pinalitan ng pump belt na maliit kasi mahigpit yung belt. So, ikakabit natin yung pump belt. Kaya siya nasisira yung gear case kapag nagpalit ka ng hindi niya kamuka or pump belt na maliit. Tapos pagpipilitan mo, gaya to, mahigpit. So ayan, palitan ng pump belt, mahigpit. Ayan. So halos mahigpit na mahigpit talaga. Halos ayaw nang kumasya, eh. Sobrang higpit ng pump belt. Tapos di natin masabi kung yung gear case niya, kung ito rin yung pulya na ginamit, kung ito pa rin yung original. Pero kapag ito ay local na, ibig sabihin pinalitan siya ng hindi niya kamuka. Kasi mayroong pulya ng gear case na ganito, ang pulya maliit. So saktong-sakto dito yan pagka maliit. Pero pagka ganito kalaki ang pulya, mahigpit ang pump belt. Hindi natin alam kung pinalitan na to ng pump belt or pinalitan siya ng gear case na hindi niya kamuka. Kaya naninira siya ng granahe. Talagang masisira kagad ang granahe mo sa ganito kahigpit na pump belt. So madalas kong sinasabi yan, no, sa mga video natin, na kapag gumawa ka ng washing, kung ano ang gear case na tinanggal mo, yun din ang ipapalit mo para hindi tayo magkakaroon ng problema kagaya, no, hindi siya align. Mataas itong pulley nito. Ayan, o, mapapansin niyo kaysa dito sa pulley ng motor. Ayan, o. O, di ba? Mas mataas ang pulley ng washing sa may pulley ng motor, kaya hindi nagka-align. So, maaaring pinalitan to or yung pump belt, kaya mahigpit. Pagka ganyan, di talaga tatagal tong granahe. So ayan guys, palitan natin siya ng gear case. Tignan natin kung ano yung mangyayari dito. Pause muna natin at kalagin natin. Okay guys, ito na yung nakalag na natin yung pulley niya. Ay ano niya, gearbox niya. Ito yung dati, no. Tapos ito ipapalit natin. Ito, magkakaroon siya ng diferensya dito. Titestingin natin kung ayan, kasi yung ano nito, pulley nito malaki. Pulley nito medyo maliit. Ayan, o, kung papansin niyo, medyo maliit ng konti. So pagka ganyan kasi, pero magkamukha sila, no? Kaya lang maliit lang ng konti yung pulley nito, itong kakabit natin. Kasi mahigpit yung pump belt niya dito, eh. Dito titignan natin pagka lumuwag o sumakto at tamang-tama lang, nagpalit siya ng pulley o ng gearbox na hindi niya kamuka. Ngayon pagka sumobra siya sa luwag, adjust tayo, susubukan natin kasi malaki naman tong ano nito, eh.
malaki naman itong pulley nitong sa motor. O di naman magkaka-depekto ng ano yan. Siguro magkaroon naman siya ng ano, medyo babagal ng konti yung ikot. Pero mapuwersa. Hindi kagaya dito. Dito kasi nagiging ano siya, high speed. High speed mo sobra sa bilis, kaya lang hindi ganong mapuwersa, no? Pagka ganyan. Kasi high speed eh. Pagka ganitong low speed, to, medyo mapuwersa, no? Kasi ang pulley niya malaki, medyo maliit ng konti, ano? Tapos dito maliit. Di totoo yan. Tama lang yan. Tetestingin natin, ano? Kung pwede to. Pero i-align natin yung ano nito, align natin yung belt dito kasi ito nagkaka-diferensya dito eh. Parang medyo mataas to eh. Ito mababa ito. O babaguhin natin mamaya ito. Aangat natin ng konti dito. Sige na, ang tagal mo eh. So ayan guys, tornilyo ko lang tong gearbox nya, no, para ma-testing natin. So adjust tayo dito, no. Iangat natin. May nagtatanong sa atin sa pag-adjust nito kung paano daw. So luluwagan lang natin tong tornilyo sa baba. Ayan. Ayan. Lumuwag na. Ayan, luluwagan lang natin. Tapos ito, tornilyo na isa. Luluwagan mo rin yan. Yun. Higpit, no. So pagka naluwagan na, iangat natin yan. Yon. So, yan. Pwede na siguro sa ganyan. O, na-i-adjust na natin siya. Lumubog na ng konti. Babalik na natin siya sa dati. Galing ha? Babalik. Yon. So, higpit tayo uli. Tapos ito. Ganon din. Pitan din natin. So, ayan. Ay guys, nahigpitan na natin. Okay na siya. Pwede na natin siya testingin na ikabit. Para makita natin yung pambelt kung mahigpit ba o maluwag. So, ayan guys, naikabit ko na siya at natapos na natin na naikabit, no? Itong gearbox. Ayan, na-i-align na rin natin siya at tumapat naman na yung belt niya dito sa pulley. Ayan, at hindi na rin siya mahigpit, no? Ayan, tamang-tama lang yung luwag niya. Oh. Dali siyang ikot, hindi kagaya kanina na hindi mo maitusok na ganyan yung daliri mo sa sobrang higpit. Ito, maluwag, oh, madali siyang itusok. Oh, madali rin siya ikabit. So, yan, hindi na masisira kaagad yung gear case mo dahil sa higpit ng pambelt. Ito, maluwag na. So, yan guys, testingin natin siya ngayon, ano? May tubig. Yan, testing tayo. Yun. Okay na siya, ayan, oh. Iikot na. At okay naman yung ikot. Malakas naman. Yan, tsamba mo, malakas eh. Yan. Ayan guys, sana nakatulong sa inyo ang video na to at maraming salamat sa panonood.